Magandang araw po mga ka-farmers. So, bali ito na po mga ka-farmers yung update sa aing talong na last update ko na sinasabi ko pong na severe na po ito sa trips. So, bali mahigit 2 weeks na po bali na hindi po ako nakapag-update. So, pasensya na po kayo mga ka-farmers. So, ito na po yung itsura niya ngayon mga ka-farmers, yung aing talong na nakarecover na po sa trips, and mapapansin nyo green na po yung kanyang calyx. Yan, no? So green na po siya mga ka-farmers. So kakatapos ko lang po ngayon mag-spray ng pamatay white flies, dahil nagkakaroon na po tayo ng white flies dito dahil mainit na po yung panahon. So ayan mga farmers, so ganda na po ng kanyang mga calyx sa loob po ng 2 linggo. So bali 3 beses na po ako gumamit dito ng insecticide na pamatay trips po. So yan po ay yung egg salt. So yan pa yung ginamit ko po dito mga ka-farmers. Meron po nga lang siyang kamahalan pero epektibo naman pong gamitin. So dito sa ating talungan at mabilis lang po na mapuksa yung mga trips. Ayan, ang ganda ng calyx niya mga ka-farmers. Green na po yan. So meron pong iba dyan na medyo brown pa. So yan pa po yung nakaraan niyang bunga na maliit. Ayan, no? Ito na po yung bago niyang bunga mga ka-farmers. At gumaganda na po yung kanyang mga calyx. Ayan, no? Ayan. So matangkad na po itong aking talong mga ka-farmers dahil magti 3 months na ba po. Bali ito magpo-4 months na po ito. Yung dito lang, yung 5 plot. So sa ngayong January, magpo 4 months na. Tapos ito na yung kasunod niya ay magti 3 months. Ayan. Tapos meron kasunod na magdadalawang buwan. Yan. Iisang buwan lang kasi yung pagitan nila niyan mga ka-farmers sa pagtatanim ko. Yan. Ito naman yung magpapasok na po sa 3 buwan. Yan, naipit ko na po yan sila mga ka-farmers. So yung doon at saka dito, yung una, pangalawa. So puro po yan mga ka-farmers Y pruning, no. So naka Y pruning po dyan. Tapos ito naman po yung pangatlo kong tanim. Yan. So ito naman po yung hindi po na pruning. So sinadya ko pong na wag lang po ito i-pruning dahil malaki naman po yung space niya sa gitna. So ito po kasi yung dati kong tinaniman ng sitaw at saka pipino na hindi ko na po sinira yung kanyang plat. Hindi ko na rin po inararo. So hindi na rin ako nagpalit ng plastic mulch kasi bago pa yan mga ka-farmers yung plastic mulch niya. Wala pang mga butas-butas. Ayan, oh. So yan yung kanyang unang bunga. So madalang pa lang mga ka-farmers yung kanyang mga bunga. So nagka-problema din po kasi ako dito mga ka-farmers dahil naglalagas po yung kanyang mga bulaklak kahit yung mga kanyang main. So nagtataka nga ako mga farmers, no. So yung abonong gamit ko po dito ay Yara, no. So di ko alam kung saan po ako nagkulang. So sa mga naka-experience po mga ka-farmers na naglalagas po yung bulaklak ng mga talong kahit ganyan po kaganda yung kanyang mga daon, no. So bihira lang nabubuo yung kanyang bunga. Yan po ngayon yung problema ko dito. So sa foliar okay naman yung mga ginagamit ko sa insecticide, abono, Yara nga, tsaka Omega. So yun lang pinagtatakaan ko talaga mga farmers kung bakit ngayon mahina po yung aking mga talong mamunga. So ngayon lang talaga po ako naka-experience. So isang tinitingnan kong dahilan mga farmers dito po sa aking area, dahil ilang beses na rin po kasi itong taniman ng talong. Pero 1 year po ito na pinahinga. So 1 year po ito na hindi ko tinamnan ng talong. Nung nakaraan kasing tanim ko dito mga ka-farmers ay mais na sweet corn. Tapos tinanamihan ko ng ampalaya, sitaw, pipino. Tapos nung ito na bumalik na ulit po yung talong. So yun lang pinagtatakaan ko talaga mga farmers, no. Ang dami naman yung bulaklak. Ayan, makikita nyo yan. Ang dami. Kumpul-kumpul po yan yung kanyang mga bulaklak. Ayan, no. Ganda po ng mga bulaklak. Pero kukunti lang po talaga yan mga farmers yung kanyang bunga. So yung total na po itong nauna at pangalawa kong tanim, 250 po kasi ito tsaka 350, so 600 kapuno. So sa 600 kapuno to mga farmers, pag maganda po yung kanyang mga bunga, so kaya niya pong pumitas ng 200 kilos. Pero ngayon sa experience ko mga ka-farmers, nakakapitas ako mahigit 50 kilos lang. Doon lang po talaga ako mga farmers nagtataka kung bakit nangyayari po to ngayon sa aking talong, no.
So pag pinagsama na po yung pangatlo kong tanim ay magtutotal na po yan ng 900 kapuno. So estimated ko po sa 900 kapuno mga ka-farmers, pag gumanda na po yung pitasan, hindi na po bababa ng 300 kilos yan. Pero sa ngayon talaga hirap akong padamihin yung kanyang mga bunga mga ka-farmers. Talagang nalulugi na nga ako sa abono. Kaya yung sabi ko, imbis na gagamitan ko ito ng Yara, so balik muna ako sa mga NPK, no, tulad po ng Amigo na triple 14 or Atlas na triple 14. Baka dumami naman po yung kanyang bunga dahil po nung nakaraan kong mga talong, yun po yung mga ginagamit kong abono. So ngayon lang po talaga ako gumagamit ng Yara. So di ko lang alam kung ano, saan ba ako nagkulang o ano ba yung diferensya. So dahil yung nabibili kong mga abono mga ka-farmers ay sa online, so kilo-kilo lang po yun dahil so wala pa tayong sapat na budget na pambili ng mga sako-sako na Yara. So nagtry lang naman kasi ako kung maganda ba yung Yara. Kasi sa iba naman mga ka-farmers na malapit dito na mga kapwa ko nagtatanim ng gulay, ay Yara din pong gamit niya. So okay naman yung epekto sa kanyang mga gulay yung Yara. Pero dito sa akin, ewan ko lang. So nagtataka talaga ako mga farmers, no. Kasi napapaisip na po kasi ako na baka hindi po hiyang yung Yara na abono dito po sa aking area. So yun lang po talaga yung naiisip ko. So hindi naman siguro pwede na mamili yung lupa natin ng abono, no, na ordinaryo lang ba o magandang abono. So kilala na rin po mga ka-farmers yung Yara na magandang abono na ginagamit sa mga gulay. Kaya sinubok ko po, nagtry po ako dito. So ano, sa bulaklak pa lang yan mga farmers, hindi na yan nagkulang yung aking gulay. Sa itsura po lang ng kanya mga bulaklak, ang dami, ano. So bunga lang po talaga yung kulang. So sa ibang tanim ko mga ka-farmers, tulad po itong kamatis, ano lang po to, ginamitan ko lang po ito dati ng ng abonong Atlas na triple 14, tapos ngayon Amigo, tapos nagmi-mix lang ako ng konting urea. Ayan o, tingnan nyo, nagsisibagsakan. So trial and error lang po ito mga ka-farmers, itong aking kamatis, no. First time ko magtanim, kaya hindi ko pa po na na perfect. So kaya nagsibagsakan po yung kanyang mga sanga. So hinayaan ko na lang po yan dahil naghihintay na lang po ako na mahinugan po yan. So pagdating naman po dito sa aking sitaw, so hindi po Yara yung abono niya. So kung napapansin nyo sa mga nakaraang kong video, marami itong mamunga. So ngayon mahina na kasi nagkakaedad na po yan. Pagdating naman dito sa tanim kong labuyo, so maganda naman siya mga ka-farmers. So ayan, ganda, marami siyang mga bunga. So magpapahinog na lang po ako niyan. At saka dito naman po sa aking sili na laba ipuan, ayan, hitik po siya mga farmers sa bunga, oh. Ayan, mapapansin nyo, ang dami niyang bunga. So yung abono, hindi po Yara yung abonong gamit ko dito mga farmers, ha. Yan yung sinasabi kong Atlas or Amigo na triple 14. So nagmi-mix din pa ako ng kaunting urea. So doon na ako nagsusupit sa mga farmers na hindi po yung lupa ko po dito sa Yara. Yun lang po talaga yung sabi ko. Iwan ko lang kung hindi pa talaga hiyang or ano lang. Kaya sabi ko, babalik na lang po ako sa dati kong abono na ginagamit. So dito sa aking area. So yan lang po mga ka-farmers yung update dito sa aking tanim. So ayun, yung ampalayo ko, patapos na rin po yan. Nag-3 buwan na, hindi pa naman. So marami pa siyang bunga. So 3 buwan na po ngayon yung January 1. Yung pepino ko, binunot ko na po yung kahapon, yung 3 plat. Tapos yung Japanese cucumber ko, ayan na po siya, mataas na. At may makikita na po kung maliliit na bunga. So itong sitaw ko, tatanim na rin ako ng panibago mga ka-farmers, no, para may kapalit na ito. Ayan o. So yung sa talong ko na yan, 1 linggo na tinigil ko na hindi nag-abono kasi papahingan ko ng 1 linggo, tapos babalik ako sa triple 14 na Amigo or Atlas. Same din po sa lahat ng kong tanim. Pero lang po dun sa ampalaya, every 5 days kasi yung apply ko ng abono nun. Dito naman sa sitaw, so tinigil ko muna. Pero ngayon mag-aabono ako ngayon mga farmers, no. So mag-a-apply na po ako ng abono diyan. So next time ko nang i-update yung tanim kong sweet corn doon na sweet pearl, tapos kalabasa at saka okra. So yun lang po mga ka-farmers.